Ka-GP, part 2 na tayo. Want to know more about our diverse visa options? This time, it's Canada, known as the land of maple leaf. Sa Canada, kami ay nag-offer ng student visa renewal, postgraduate working permit, open work permit, at tourist visa. Tamang dinig nyo mga ka-GB, bukod sa Australia, kami ay nag-offer din ng student visa sa Canada. Ang first step sa application process ng student visa sa Canada ay ang pag-enroll sa isang Designated Learning Institution or DLI. Ito ay upang makatanggap ng letter of acceptance ang isang international student mula sa kanyang napiling school. Ano nga ba ang mga financial requirements sa pag-apply ng student visa sa Canada? May dalawang klase ng study permit application. Una ay ang regular stream kung saan kailangan mong patunayan na meron kang sapat na pera upang suportahan ang iyong pag-aaral at pamumuhay sa Canada. Ang minimum na halaga ay umaabot ng 20,635 Canadian dollars o hanggang 928,375 pesos. Ang pangalawa ay ang student direct stream. Ito ay isang way upang mapabilis ang pagkuha ng student permit at ito ay kadalasang umaabot lamang ng 20 araw. Ang mga kinakailangan dito ay ang pagpapakita ng pagbabayad ng 1-year tuition fee, IELTS score band na 6, at Guaranteed Investment Certificate o GIC. Ang GIC ay isang uri ng investment na nagpapatunay na meron kang sapat na pondo upang suportahan ang iyong pangangailangan habang nasa Canada. Ito ay makukuha sa pamamagitan ng pagdedeposito ng 20,635 Canadian dollars o 928,375 pesos sa mga financial institution tulad ng Royal Bank of Canada. Sa Canada, ang mga international student ay maaaring magtrabaho ng 20 hours per week ayon sa kanilang visa limitations. Ang pagtatrabaho ito ay maaaring pandagdag kita habang sila ay namumuhay sa Canada. Maaari rin silang magkaroon ng additional 12 hours kung sakaling sila ay makakahanap ng institusyon na nag-o-offer ng in-campus work or ang pagtatrabaho sa ilalim ng pamamahala ng isang institusyon. During holiday breaks naman sa Canada, ang mga international student ay may privilege na magtrabaho hanggat kaya. Nakadepende ang minimum wage ng isang international student kung saang lugar sila sa Canada nagtatrabaho. Kadalasang umaabot ng 11 Canadian dollars hanggang 16 Canadian dollars ang rate ng isang international student per hour. Kung sa peso, ito ay umaabot ng 450 hanggang 750 pesos. Alam niyo ba na maraming benefits ang nakukuha ng isang international student sa Canada? Isa dito ay ang pagkakaroon ng open work permit na kanyang dependent. Ang open work permit ay nagbibigay ng pahintulot sa mga dependents ng mga international students na makapagtrabaho ng part-time or full-time sa anumang uri ng trabaho sa Canada na hindi limitado sa iisang employer lamang. So, sino nga ba ang mga eligible para maging dependents? Ang mga dependent na maaaring mabigyan ng open work permit ay ang asawa or common law partner ng isang international student. Maaari rin magkaroon ng student permit for minors ang anak ng isang international student sa Canada kapag ang dependent na anak ng student visa holder ay 17 years old or mas bata. Ang permit na ito ay nagbibigay pahintulot sa kanila na maging legal na estudyante sa bansa at makatanggap ng edukasyon mula sa mga Canadian schools. Maaari rin mabigyan ng temporary resident visa for minors kung ang dependent na anak ng student visa holder ay wala pang 4 na taong gulang. Ito ay magbibigay sa mga bata ng legal na otorisasyon na pumasok at magstay sa Canada for a couple of years. Maaari rin silang i-enroll ng kanilang mga magulang sa mga nursery school sa Canada. Another one is the Post-Graduation Work Permit or PGWP. Ang PGWP ay nagbibigay ng karapatan sa mga international students na ma-experience ang Canadian working environment after ng completion ng kanilang studies. Ito ay nagsisilbing extension of stay ng mga international students sa Canada, lalo na kung ang main goal nila ay maging isang permanent resident. Ang duration ng PGWP ay depende sa duration ng kanilang kinuhang academic program. Ito ay maaaring magbigay ng work permit na tumatagal ng hanggang 3 taon. Ang tourist visa sa Canada ay nagbibigay din sa bawat individual na pagkakataon na bisitahin ang bansa. Importanteng tandaan na ang tourist visa ay para lamang sa pagbisita at hindi sa paghahanap o pagtatrabaho sa bansa. At dito nagtatapos ang ating part 2 ng episode 2 mga ka-GB. Maraming salamat sa panonood and see you sa next episode ng GP and Success! This is Gateway
Borderless education,